Hello mga ka-cakes ni Lay. O diba? Medyo na-miss ko mag-voice over. Ang tagal kong nagpahinga, diba? Ang dami kasi mga ganap-ganap, nakakaloka, bumagyo, halos isang linggong bumagyo. Tapos ang daming mga hanashi. Hanashi. Pero salamat ha, napaka-thankful ko talaga nitong month of September. Actually, yung August, okay naman yung August. Hindi naman tayo na-ghost month kasi marami pa rin namang pumasok na order nun. Kaya lang, syempre, hindi lang tayo sanay. Pero di ba nga, wag nating isipin yung tumal. Ang isipin natin at least, yung mga panahong wala tayong mga pa-order, na hindi tayo busy, yun yung mga panahon na pwede tayo mag-general cleaning sa bahay, o di ba, mag-ayos-ayos, mag-ikot-ikot. Eto nga, naurat ako dahil yung lababo namin nagkaklag, kailangan kong ipaayos. But anyway, pakita ko lang sa inyo to, ang daming dada ng intro, di ba? Pakita ko lang tong sa inyo yung order natin nung nakaraan na gold cake para sa 50th birthday ni Ma'am Yay. Napaka-solid talaga nito ni Ma'am Yay. Napaka-thankful ko talaga dito kay Ma'am. Napaka talaga, supportive. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Yay. Actually, shoutout din kay Jen, na tita niya kasi to si Ma'am Yay, na talagang consistent talaga to si Ma'am na hindi nakakalikmot sa akin. Napaka-thank you ko talaga. More blessings sa iyo, Ma'am Yay, and more birthdays to come, and God bless po talaga. So ayun na nga, two-tier nga itong order ni Ma'am, na Choco Moist cake pa rin ang aming flavor na ni-request niya. Actually, hindi ko naman siya tinanong, pero siguro feel talaga nila yung Choco Moist natin kasi bestseller ko talaga tong ating Choco Moist cake. Then, pakita ko lang sa inyo sa mga bago lang sa aking page, sa mga inspiring baker dyan, na paano ba mag-achieve ng ganitong gold cake. Actually, tong diskarte na to inspired by langga. Ayan. So, maraming paraan paano natin ma-achieve yung ating pagpapagold. Ayan. So, ang ginawa ko nga dito, crinam coat ko na muna siya sa icing, syempre, bago tayo nag-airbrush. So, nag-airbrush po tayo para ma-achieve natin yung ating gold na color na icing. So, gumamit tayo dyan ng airbrush food color. At the same time, bumili din ako ng yung gold dust or luster dust na premium quality. Hinaluan ko pa siya ng ganun para talagang pagka in-spray na natin siya sa ating cake, yung ating frosting pala dyan, inilagyan muna natin ng chocolate frosting yan na mild lang, para kailang kasi mocha yung gamit niya doon na favorite. Ito mocha, chocolate yung ginamit ko dito. Then, ayan, medyo bumabara-bara nga yung glitter sa ating airbrush. Kaya ang ginagawa ko, dinadagdagan ko siya ng gin. So, sikreto po yun, vodka. O, diba? Nalasing ba ang lahat ng kumain ng cake na to, Ma'am? Kasi may halo tong konting gin. Pero ginagamit talaga yun ng mga sa mundo ng baking and pastry. Yung gin po, ina-alternate naman po talaga yan para sa mga ganitong ma-achieve yung ganitong kulay ng frosting. Ayan. So, kung makikita ninyo, medyo hindi pa siya ganong ka-gold kasi first coating pa lang yan. So, i-coat natin yan. Ayan. Diba? So, kapag nag-airbrush kayo, guys, mag-mask kayo kasi talagang yan sa ilong nyo. Magugulat kayo, pati yung bugal nyo, ginto na. O, diba? Kakalok. So, nakita nyo naman, unti-unti na natin na-achieve yung pagiging gold niya, diba? So, talagang airbrush, medyo naka-fast forward lang to, pero kung hindi natin siya ita-time-lapse, naku, makikita ninyo kung gaano katagal natin in-achieve, diba? Nababaka. Kung gaano katagal ba nating in-achieve para maging gold lang talaga siya. So, malaking pahinabang din talaga yung airbrush kapag a-achieve ng mga ganitong gold, silver, tapos yung mga dark color na cake. Then, FYI nga din pala sa mga umu-order sa atin ng mga dark color. So, talaga pong please be informed, o diba? Na talagang may tendency po talagang kumulay po sa bibig po natin, lalo na yung mga dark food color na icing, yung like red, black, blue, yung mga ganon, yung royal blue, na kukulay po talaga yan sa dila. But anyway, humahanap po ako ng ibang alternative way na kung paano siya malilesen, kasi talagang yun talaga ang nagiging sa akin, feedback. Pero as much as possible, dapat ini-inform din talaga natin si client na kapag gantong dark color yung mga red, kasi ini-spray ko lang din po talaga yun. What more pa kung nag-icing ako ng full icing food color
'Di ba? Nagpo-food color tayo doon. Fully doon sa icing, mas lalo talagang magkukulay 'yon. So, ganun lang. Ito na nga, ang daming daldal. Ayan, ilang coat at paikot na ang ginawa natin dito para ma-achieve itong ating goal. So, mas lalo pa pala to kung hindi ko siya ginawang chocolate muna yung frosting. Siguro kung ginawa ko siyang yellow gold, mas achieve na achieve talaga yung gold na gold. Pero I think natuwa naman ako, talagang achieve naman talaga yung pagka gold niya, kasi kung magmumukha siyang parang golden na yellow, eh parang ano na siya eh. Basta yun na. So, para sa akin, achieve ko na tong pagka-gold niya. Ayan, 'di ba? Kitang-kita nyo naman. Then, maglalagay na tayo dito ng kanyang mga details. So, ang napag-usapan namin dito ni Ma'am artificial flowers. Ayan. So, meron naman tayong nabili niyan sa DIY. Buti na nga lang meron sa DIY at hindi na ako tumakbo ng Divisoria, o 'di ba? So, ayan, hindi ko pala napakita yung paglalagay ng border na yan. So, fondant po yan at inisa-isa ko siyang pinaint brush ng gold luster dust. Premium quality po yung gamit natin yan. So, napakamahal talaga ng luster dust na to. Yung 5 grams lang, nasa 350 na. What more pa yung mga 15 to 25 grams. I think naglalaro na yun ng yung 1,000 plus, mga ganon. Tapos kakaunti lang, diba? Kaya talagang ayoko magsayang ng luster dust. Tapos yung mga lang talaga siya. Nakalagay siya sa isang closed container na kapag after ko siyang gamitin tapos may natira, hindi ko siya tinatapon, guys. Tinatabi ko lang siya, tapos nilalagyan ko na lang ulit siya ng oil, 'di ba? So ganoon naman. So kita niyo naman, 'di ba, ang ganda ng pagkaano ng ating premium quality. Ayan. So fondant lang 'yan na kinulayan ko muna ng golden yellow na Chef Master, yung parang beads na 'yan. Tsaka ko siya inisa-isang kinulayan ng pinaint ng luster dust na gold, 'di ba? So malapit na to. Napaka lang naman ng design na to ni Ma'am, pero napaka elegante at talagang gandang-ganda ako sa cake na to, kasi this is my first time na nag-ano ko ng full gold na color na cake. Ayan. So, again, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa cakes ni Lay. Maraming salamat. O, diba? Burmans, ihataw na natin to, diba? Maraming bayaring, kailangan nating magsipag-sipag, 'di ba? So ito na yung mga artificial flower, nilalagyan ko siya ng foil dun sa pinaka-stem niya. Para if in case, pero hinugasan ko na rin na yan. Sinala ko lang naman sa strainer yung flour. Direct lang, flowing water lang yung ginawa ko, wala na akong ibang hinalo. Then ayan, pinatuyo ko lang siya overnight. Madali lang naman kasi plastic lang naman yung flour. Then yan nga, naglalagay tayo ng foil doon sa pinaka stem niya bago natin siya itusok sa ating pinaka cake, o diba? So ganyan lang. So bilisan na natin ulit, napakahaba ng video na to. Pangal na yung bibig ko mag voice over. Ngayon na nga lang ulit nag voice over, diba? Ayan, so marami pa akong mga i-edit. Actually, yung iba hindi ko pa nauumpisan. Punong-puno na naman tong gallery ko at magdi-delete na ako. O, diba? So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Naka-ongoing pa rin yung iba nating packages. Ayan, so wala tayong tinatanggihan dyan. Dahil lahat yan, laman dyan. Kahit yung mga same day order ko na 2 hours before, kung kailangan nyo ng cake, lalo na dito sa community ko, dito sa Deka. Maraming salamat sa mga kapitbahay ko na patuloy na tumatangkilik this past few days. Kaya hindi ako nakapag-post ng merenda kasi medyo meron akong tinatrabahong basta, other racket. So, ito na yung ating final look ng ating cake. Ayan. So, nagpagawa nga lang din pala ako ng topper na yan. So, customize yan. So, ano pa yan, worth 200 kasama na yung lalamove niyan. O, diba? Another costing yan sa mahal ng mga baking ngayon, supplies or ingredients. Tapos yung mga ganyan, yung mga pang decoration, yung flower na yan, mabibili mo yan 200 to 250 depende sa per piece. Diba? So talagang umaaray na yung ibang baker, kaya talagang napaka-thankful ko sa ibang client ko na nakakaintindi at nakakaunawa sa presyo. Kasi alam nyo, bago ako mag-price, nag-i-stock din ako sa mga over-the-counter bake shop like ni RR at ni Goldie. Tinitingnan ko talaga yung mga size at yung flavor, kung chiffon ba yun or moist ba yun. Siyempre, bago tayo mag-come up as a home baker ng ating ilalabas sa market na presyo. So, eto na nga, winick up na nga ito by Lalamove Core. Ang sabi ni Ma'am, napakaaga daw at tapos na.
Kasi sinend ko sa kanya yung cake mga 12:30 yata nakatanghali, pero 6 to 7 p.m. pa niya kailangan. O diba, napakaga. So mas okay na rin yun, ma'am, kaysa malita ko at maipost pa ng ano. Hindi, kasi mas gusto ko din talaga na nasiset ko pa yung cake. At kagandahan naman walang ibang mga ganap ng araw na to. Kaya talagang pinaglaanan at pinagtuunan ko siya ng pansin na matapos at maisend sa'yo para in case na may mga idadagdag tayo or babaguhin sa design, may marami pa tayong oras para magawa yun. So, yun lang ang ating final look. Maraming salamat po sa lahat. God bless everyone. Ingat tayo lagi. Bye-bye.